Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chili. Dear Max FM. Sabi nga nila, pag may sinaktan kang tao, masasaktan ka din. Pag may niloko kang tao, maloloko ka din. Cheater is always a cheater, sabi nila. Hindi daw magbabago ang tao pag cheater na. Pero para sa akin, depende naman yan. Kaya itong story ko ngayon ay tungkol sa amin ng ex ko. He was my high school classmate. After how many years, taong 2020, yun pa ang pag-uusap namin. Kumbaga, nagchat-chat naman kami sa Messenger at sa IG. Naging close kami ng ilang buwan at may call sign nga kami. Pero walang kami. Galing siya sa breakup ng panahon na yon. At ako din naman. Naging magaan kami sa isa't isa at mabait naman siya. Prangka nga lang. Matagal kaming ganun ang setup naming dalawa. Hanggang yung status namin ni Z. Nag-share ako sa one of my besties. Sabi ko, nag-chat kami ni Z. Tapos close kami. May call sign kami. Pero walang kami. At sabi ko, parang nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Pero ayon, ang sabi ng friend ko, huwag kang pagdadala sa kanya. May karelasyon kasi yan. Parang sila pa nga eh. Susuportahan kita kung saan ka masaya. Pero ayaw naming makasira ka ng relasyon ng iba. Yun ang sabi ng bestie ko. Nag-video call kami ni Z. Sa mga oras na yon, sinabi ko sa kanya, may karelasyon ka pala. At kayo pa pala. Pero ang sabi niya, wala na kami, matagal na. Pero Chin, hindi ako naniwala. Kaya tinigil ko na ang communication sa amin ni Z. Hindi na rin ako nagparamdam sa kanya ng ilang taon. 2022, unexpected, umuwi ako ng Pinas. Tapos, ayun, nag-chat ako sa kanya. Kasi sabi ko, magpapatulong ako for rent ng car. Alam ko kasi ang dami niyang kilala. At ayun, nag-offer naman siya sa akin. Pero nag-offer din siyang siya daw ang magdadrive na at susundo. Kasama ng mga best friends ko. Araw ng uwi ko, sobrang saya ko. After how many years nakauwi din. Lalo na't nakita ko mga best friends ko. At nakita ko si Z. Ang una naming pagkikita after how many years. Kasi last ko siyang nakita, high school pa kami. Una, awkward, hindi ko alam. Pero nakasabay naman sa trip. Nung umuwi na ako, palagi kaming nag-chat ni Z. Araw-gabi. At yung call sign namin, yun pa rin ang tawagan namin. Hanggang sa nagkita na kami lang dalawa. Kumbaga, nag-date kami. Kumain sa labas, nag-joyride, gumala ng gumala na kami lang. Lahat ng yun, first time kong naranasan kasama si Z. Siya lang talagang nagturo sa akin ng ganon. Hindi ko kasi naranasan sa mga exes ko ang ganon. Sobrang saya ko. Sabi ko, sulit ang bakasyon ko. Kasi nagkita kami ulit ni Z. Sobrang saya ko na sabi ko'y wala na akong hahanapin pang iba. Kundi siya lang. Wala din naman kasi akong masabi sa kanya. Kasi mabait siya, mapagmahal, may effort pa. Sa ilang araw at linggo naming pagsasama, wala pa akong masabi. Pero ayun nga, umabot ang panahong nagkasala ako sa kanya. Palagi na naming pinag-aawayan ang isa kong Facebook. Kasi palagi pang nagchat-chat ang ex ko sa akin. Hindi ko kasi ma-delete yun. Nakalimutan ko na kasi ang password, kaya hindi ko ma-delete. Pero gumawa siya ng paraan, kaya ayun, nawala din. Hindi ko alam kung paano niya ginawa, basta bigla na lang nawala sa cellphone ko. Hindi na nakalog in. And then naging okay na kami.
Hanggang sa nagkaroon ng kasiyahan sa lugar namin. Unexpected nagkita kami ng ex ko. Pero naging kami nung sa Facebook lang. Hindi pa kami nung nagkita sa personal. Isang barangay lang kasi kami. At unexpected talagang magkita. Pero ayun, nag-usap kami. Humingi siya ng number ko. Binigay ko naman. Hindi ko alam nang dahil doon panay ng tawag at text niya sa akin. Ako naman, sinasagot din ang tawag niya. At one time, nagkita kami sa isang party. Nagpicture-picture kami. At alam kong mali. Mali yung ginagawa ko kasi may boyfriend ako. Pero ewan ko ba, pero ba't nakikisabay pa ako sa ex ko? Please, wag niyo naman akong husgahan. Tao lang po. In short, nanligaw siya ulit sa akin. Pero hindi ko sinagot. Sabi ko kasi may boyfriend ako. Sabi niya maghihintay daw siya. Kaya naghintay nga talaga siya. Pero may kasalanan na ako sa boyfriend ko. Dahil ine-entertain ko pa siya. At alam kong mali. Pero ginawa ko pa din. Si Z naman, nakilala na niya kasi ang parents ko. At ibang families ko. Pero yung relasyon namin, sikreto pa rin. Kasi sabi niya, private lang muna daw. Hindi na din ako nagreklamo. Pumayag na din ako. Hanggang panahong bumalik na ako ng abroad. Ihahatid na sana ako ng ex ko. Pero sabi ko, ihahatid ako ng boyfriend kong si Z. Kaya hindi na siya nag-abala pa. LDR kami ng boyfriend ko. Walang araw na hindi ko siya namimiss. Pero walang araw din na di kami nag-aaway. Pag mag-aaway kami, hiwalayan agad. Hiwalay na tayo, yan agad ang masasabi. Ilang beses na yan. Kaya one time nung nag-aaway kami ng BF ko at nakipaghiwalay siya sa akin, di na ako nag-contact sa kanya. Hindi na ako nakipagbalikan. Pero nakikipagbalikan siya sa akin. Kaso lang, ayoko na. Ang dahilan, kasi nga, sinagot ko na yung dati kong ex. Ayun, natanggap naman sana ni Z ang paghihiwalay namin. Pero naging magulo. Kasi nakita niya ang Facebook ng bago kong jowa at may caption na, "Magulatra ko sa puhon." Nagalit siya. Sobrang galit niya. Pinagsalitaan niya ako ng hindi maganda. Binastos niya ako. Pero tinanggap ko pa rin. Ang worst lang, nag-chat siya sa jowa ko. Sinabi niya pa na mag-ingat daw siya sa akin. At marami pang ibang sinabi niya na sa jowa ko. At ang jowa ko naman, nadala naman sa mga sinabi ni Z. Nakikipaghiwalay sa akin. Kaya sobra akong nasaktan. Sabi nga nila, pag may niloloko ka, lolokohin ka din. Kaya, ayun, nawala sa akin si Z at yung jowa ko. At naging single ako. Karma na yun sa akin. Chin, alam mong may bago na ang last ex ko. Nakahanap agad ng kapalit sa akin. At nakablock na ako sa FB niya. Si Z naman, may communication pa rin naman kami. Pero madalang lang. Alam ko kasi ang boundaries eh. 1 year ang lumipas, nag-chat ako kay Z, nag-try lang ako. If may chance bang maging kami ulit. Pero ang sabi niya, magfo-focus daw muna siya sa goal niya. Hindi na daw muna siya magjo-jowa-jowa sa ngayon. Pero hindi ko alam if may jowa siya o wala. Pero sa isang taong lumipas, walang gabing hindi ko siya napapanaginipan. Umiiyak daw siya. Umiiyak din ako at magkasama daw kami. Sunod-sunod na gabing napanaginipan ko siya. Tapos bigla na lang akong nagigising at umiiyak. Na-delete ko na ang ibang pictures noon namin ni Z. Pero may natitira pa din. May video pa. At yun ang tinitingnan ko. At nasasaktan ako. Kung kami pa sana, masaya sana kami ngayon. Or masaya pa kami sa panahon na okay pa kami. Ewan ko, Chin, na-miss ko tuloy si Z.
Minsan nga naiisip ko, sana magiging kami ulit. Umiiyak na lang ako dahil mukhang imposible na. Hindi ko pa kasi siya nakakalimutan. May slight pa akong nararamdaman para sa kanya. Alam kong hindi na niya ako mahal dahil sa ginawa ko. Pero sana ay pagtagpuin man ng landas namin. Sana ay both singles pa kami. At sa isang taon pang lumipas, naging focus na lang ako sa work. Hindi na ako nag-chat kahit kanino. Hindi na ako nag-entertain ng mga lalaki. Kaya ngayon, still single pa rin. Pero nagbago na din po ako. Kaya sana'y wag niyo akong husgahan. Kasi tao lang po ako, nagkakasala. Hindi lahat ng cheater o nag-cheat ay cheater. Nagbabago din naman po. To my ex-Z, be sorry sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Salamat at dumating ka sa buhay ko. Salamat sa mga panahong ikaw ang pahinga ko. Di man natin sabay naaabot ang ating mga pangarap. Sana'y maabot mo ang mga pangarap mo. At sana'y maging masaya ka. Hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Kahit wala na ako dyan sa puso mo. Alam kong malabo na. Sana soon magiging okay din ako. At makakalimutan na kita. Pero sa ngayon, hayaan muna akong mahalin kita ng palihim. At masaktan din ng palihim. Mag-iingat ka palagi, saan ka man. Masaya ako na masaya ka. Hoping to see you soon. Hanggang dito na lamang po, DJ Chin. Lubos na gumagalang ang inyong kamax. Always, Envy. A few moments later. Ang ating letter sender na si Envy, actually, kung maalala nyo, iba nga ang pangalan niya doon, nabasa yung sulat niya pero parang mga 1 paragraph, 2 paragraphs lang. Hindi siya natuloy dahil nawalan tayo ng internet noon. Last year pa tong sulat niya actually. So ayun, pinangako natin na babasahin natin one of these days. Kasi nga nawalan ng internet na hindi na-capture, kaya wala siya sa YouTube. Yan, gusto niya lang ma-upload sa YouTube channel. Well, siguro andyan lang siya. Alam niya, sulat niya to. Okay. Alright, chill. Thank you so much anyway. Pero wag daw natin siyang husgahan. Nagkakamali lang. Tao lang po ang sabi niya nga. At sana nga naman, hindi naman daw lahat ng nag-cheat ay cheater na. Nagbabago din naman daw. O naman, diba? Lahat naman may pagbabago eh. Hindi naman ibig sabihin pag kriminal ang isang tao, kriminal na forever. Diba? Marami namang lumalabas sa kulungan, dati nakagawa ng krimen. Hindi naman na ang iba naman dyan, intentional. Ang iba naman sadyang naipit lang sa panahon na naging biktima lang din ng lupit ng mundo. Ganyan, kaya nakulong, kaya nakagawa ng krimen. Mga factors like that. Okay? Pero may mga pagbabago. Diba? Kaya nga ikukulong yung tao para magkaturoon ng chance ang magbagong buhay. 'Di ba? Ma-realize niya muna may kumbaga may mga tawag nito, may mga there's this term na kumbaga kung drug addict ka, i-rehab ka, so may rehabilitation center kasi may pag-asa pang magbago, ano, parang ganyan. So same thing with this pag nag-cheat ka at na-realize mo mali pala yung mga ginawa mo at natauhan ka na, nagbabago ka na rin naman na. Okay, so what matters most ay yung present, di ba? Ayun lang naman yun. Tapos kung mayroon kang makikilalang bago, nakaraan mo na yun.
kailangang tanggapin nyo na yung bawat nakaraan yung dalawa. Wala pa naman kayo that time sa kung magkakaroon ka ng panibagong karelasyon, di ba nga? Envy. Ayan. Pero syempre, the next time around, natuto ka na, huwag mo nang ulitin. Kasi otherwise, parang problema na ito. Naghahanap ka na lang talaga ng gulo. Kung nais mo makatagpo ng talagang para sa'yo, di stick to one ka na at huwag mo nang lokohin pa nang hindi din bumalik sa'yo. Ayan, tuloy, dalawang nawala sa'yo, di ba nga? Kasi sa pagloloko mo. Ayan, so, sometimes, nasaktan ka dahil niloko ka, tapos biglang sasabihin mo, manloloko siya, sinaktan ako ng GAG-ong yun, ganyan. Tapos ikaw naman gumanti din, nagloko din, o di wala ka nang pinagkaiba sa kanya. Okay, so, ngayong niloko ka, nagbago siya, tapos ikaw naman ang nagloko, di masahol ka pa sa kanya. Kasi alam mo naman yung nasaktan ka noon na niloko ka pero ginawa mo din. 'Di ba? Na kahit taong yun ay nagbago na. So, masahol pa sa hayop nga. Okay, but anyway, ang mahalaga doon, nagbago na, nagbabago tayo. Yun yung mahalaga doon. Okay, and let's embrace that changes. At least good changes. Hindi yung nakakasama. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.